Panoorin natin itong video ni Risa Ontiveros, ang kanyang mensahe dito kay Apollo Kibuloy kasi naglabas na ng warrant of arrest itong Supreme Court ng Davao City. And after the video is bigyan natin ng comment, reaction at opinion itong mga kaganapan. Bilang na ang mga masasayang araw ni Kibuloy, halos lahat na ng mga institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw upang mapanagot siya. The PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Once he is arrested, the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will expect his appearance in our next hearing. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Muling higit na pasasalamat sa mga biktima ni Kibuloy na buong tapang na lumalaban. Papasaan pa at ang katarungan ay makakamit din. So, yan po yung sinabi ni Risa Ontiveros dito sa warrant of arrest na inilabas ng Supreme Court ng Davao City. Kasi today, March 3 is merong nilabas na warrant of arrest itong Davao City against kay Kibuloy tungkol sa issue ng sexual abuse at human trafficking. So, dati kasi meron na ring issue itong si Kibuloy at meron ng nag-akyat ng kaso kay Kibuloy dati dito sa Supreme Court sa Davao City at naipanalo ni Kibuloy yung kaso kasi nga magagaling yung kanyang mga abogado na nabayaran. So, naipanalo niya but ngayon kasi is national news na itong kanyang case at marami na ang mga tumitistigo dyan sa Senado. So, kung kaya malalakas na yung ebidensya at siguro nakita ng huwes yung probable cause na kung saan is totoo yung mga sinasabi ng testigo. But itong ang pagkakaso dito kay Kibuloy na pag-usapan na natin ito doon sa ating previous video, so panoorin nyo na lang na kung saan is itong si Kibuloy is forefront lang talaga ng totoong pakay nila. Yung totoong issue talaga dito is isasali nila itong si Duterte. Alright? Napag-usapan na natin doon na kung saan is itong si Kibuloy kasi sinakyan nila yung human trafficking na issue ni Kibuloy at yung mga sexual abuse. Sinakyan nila yan para idiin din itong si former President Rodrigo Duterte. Kumbaga, damay-damay na yan mga kapolitika. Kasi nga, di ba, magkaibigan itong si Kibuloy at si Duterte. Now, dito naman sa side ni Risa Ontiveros is maganda naman itong kanyang ginagawa na kung saan is pinapanagot niya itong si Kibuloy. Pero pag darating na din yung point na isasalin nila itong si Duterte is dito na talaga natin masasabi na yung ginagawa nila is may halong politikal. Okay? At bakit natin halong politikal? Kasi ito mga curious, lumabas na balita na kung saan is ipapatawag na naman sa Senado itong si former President Rodrigo Duterte. Bakit? Kasi dahil daw sa issue ng West Philippine Sea. Kasi itong si Roque, sinabi niya doon sa kanyang live or sa kanyang video na pinost sa kanyang Facebook page na sinabi niya nagkaroon daw ng secret agreement itong si gentleman's agreement si former President Duterte at si Chinese President Xi Jinping. So, na-curious umano kasi sinabi doon na gusto daw alamin nitong mga mambabatas na ito na ano pa ba yung mga other transactions or napagkasunduan ni former President Duterte dito kay Chinese President Xi Jinping. So, kumbaga, isang butas ng isang pagkakamali, isang dulas lang dito sa side ni Duterte is marami na kaagad ang gusto na ipatawag siya dito sa Senado para daw imbestigan at isasali pa nga itong si Department of Foreign Affairs si Cayetano kasi naging former Department of Foreign Affairs Secretary siya. So ipapatawag siya kasi siya yung DFA Secretary nung time ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ipapatawag sila. So hindi lang dito natatapos yung issue na yan mga kapolitika. Makikita natin sa sunod na mga kabanata, abangan natin kasi marami pa silang bubuklatin na mga issue sa mga Duterte. Okay, hindi lang po itong issue ng West Philippine Sea at nakabinbin pa nga yung issue dyan sa ICC. So, abangan na lang natin kasi
papalapit na yung eleksyon. Actually, itong mga ginagawa nila is para ito na hindi na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Kung kaya, yung image ng mga Duterte is ngayon pa lang is dinudungisan na kumbaga nagkakaroon ng trial by publicity kasi kung laging narinig yan ng mga Pilipino, laging headline dyan sa news, so of course ang mangyayari dyan kahit hindi naman totoo is maniniwala na lang yung mga Pilipino kasi yan nga ang laging headline at yan ang laging pinag-uusapan sa social media, sa mainstream media at laging headline ng mga news network dito sa ating bansa. Okay, so kumbaga maniniwala na lang yung mga tao kahit hindi naman talaga totoo. Now, itong si Risa Ontiveros, meron ako kasi akong napanood mga kapolitika na itong alias Rene na sinasabi niya na nag-testify dyan sa Senado is dati pala talaga itong tauhan ni Kibuloy. And nag-vlog pa nga ito, may kasama siya doon sa video and nag-vlog sila. Parang masaya naman itong si Rene and here comes, bakit all of a sudden na naging negative na at naging opposition na dito sa kay Kibuloy. Ang malaking katanungan dyan, baka nagkabayaran nga or merong involved na money kasi nagbabago talaga ang tao pag usaping pera na or usaping salapi na mga kapolitika. Okay, so ano man ang katotohanan dyan kasi napanood ko doon na nagbablog sila at nagpapasalamat pa nga sila kay Kibuloy dahil umano sa pagkupkup sa kanila and here comes bakit ngayon all the while iba na yung tono ng kanyang pananalita at naging against na siya dito kay Kibuloy. Sana lang talaga is hindi nabayaran itong mga tumitistigo against kay Kibuloy mga kapolitika at napanood ko rin yung video ni Kibuloy at yung sabi niya na kung saan is meron siyang mga commandments or meron siyang mga kondisyones na kung saan is dadalo lang siya sa Senado upang basta matupad lang yung mga gusto niya. So hindi yun grinant ng Senado. So ang ginawa niya lang niya is nagtago at yung pahayag niya na meron siyang pahayag rin na sinisisi niya itong si Bongbong Marcos na sa likod umano at utak ng panggigipit at panghaharas dito sa televangelist. Kasi mga kapolitika noong time ng election, 'di ba? Suportado ni Kibuloy itong si Bongbong Marcos kasi akala niya is kakampi daw nila si Bongbong Marcos, but all the while is nagbago na ng tono at nagbago na ng posisyon itong si Bongbong Marcos at ngayon is hindi na siya dinidefend kasi itong mamalaking taon to like itong si Kibuloy is kumakampi siya dito sa mga tao na malalakas at syempre nagbibigay ng mga funding during election. So kumbaga may conflict of interest, may personal na interest yan doon sa mga taong naipapanalo nila tuwing eleksyon. So kumbaga itong mga violations niya is iniisip niya na maikubli pa niya dito sa mga taong kanyang sinusuportahan at nanalo sa eleksyon. Pero darating talaga yung time na kung saan is mauubos talaga yung impluensya mo at ikaw ay hahabulin ng batas doon sa mga pinanggagawa mo, especially dito sa mga sinasagasaan niyang tao. Okay, at dito sa mga kasi meron rin akong narinig dati na kung saan is itong mga indigenous people daw dyan sa kanyang prayer mountain is pinaalis niya at nagkaroon pa nga ng mga violence dyan sa kanyang bundok na pinapalis kasi ayaw umalis ng mga native people, yung mga indigenous people. So ginamitan ng dahas. Okay, so kumbaga yung time na yon is meron talagang hangganan. Yun ang lesson na ating mapupulot dito sa nangyari kay Kibuloy. Alright, so yun lamang ating masabi at ang ating opinion, ating reaksyon hinggil dito kasi meron nang warrant of arrest itong si Kibuloy as of today, March 3. At nung naglabas na ng warrant of arrest itong Supreme Court ng Davao City is itunuturing na siya na pinaghanap ng batas at or fugitive. Okay, siya ay nagtatago na ngayon mga kapolitika. Alright, so maraming salamat again sa pagtunghay do sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube.